Tawagin niyo ako sa pangalang Cheska. Isa rin sa masugid ninyong tagapakinig sa inyong channel. Naisip ko lang na ibahagi ito dahil napagkwentuhan namin ang mga nakakatakot na karanasan namin noong nagdaang araw. Marami pa sana akong ikukwento pero ito na lang muna. Noong bata pa ako, sa aking pagkakatanda ay nasa edad na 8 taong gulang at nakatira kami noon sa Bicol. Nang mga panahong yon, nasa kabilang baryo lang namin yung aking lolo at lola. Si tatay kasi yung nataasan nilang magbantay sa kanilang lupain sa baryo namin. Kaya hindi na nga nakatanggi pa sila nanay at tatay. Isang pagkakataon noon, dahil papunta sila nanay at tatay sa isa nga nilang kaibigan, napagpasya nilang iwan na muna ako sa aking lolo at lola. Hindi naman ako nagpumilit na sumama. Dahil gusto ko rin naman kina lola. Ang sabi nilang dalawa, mga 2 araw lang daw sila roon. Kaya doon na raw muna ako matulog kina lola. Pagkarating ko nga sa kanilang bahay, ganoon na lamang yung aking tuwa. Dahil sa wakas ay makakasama ko na nga sila ulit. Siya nga pala, may isang bahagi ng bahay nila lola ang walang dingding. Ipinapaayos pa po nila yon ng panahong yon. Pero hindi pa raw nakabalik yung karpentero. Kaya't sinabi nga nito sa akin na kinabukasan pa raw yon maayos. Kaya natiling nakatiwangwang yung bahagi ng dingding na iyon. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng takot at napaisip na paano na lamang kung pasukin kami ng aswang ng gabing yon. Hindi ako nakapagpigil at naitanong ko nga yun sa kanilang dalawa. Hindi mangyayari yon. Wala namang aswang dito sa aming baryo. Subukan lang nilang gawin yung bagay na sinabi mo dahil titiyakin namin na mamamatay sila. Sambit naman noon ni lolo. Kahit paano ay nawala rin yung nararamdaman kong takot noon. Naisip ko kasi na kaya akong ipagtanggol nila lolo at lola kapag ka nangyari nga yung aking kinatatakutan. Naging maayos naman yung araw na yon. Sumama ako sa kanila sa kung saan man sila pumunta. At dahil doon, nakaramdam ako ng pagod. Pagkatapos naming maghapunan noong mga bandang 6:00 pa lang ng gabi, ay nagpasya na nga rin kaming magpahinga. Habang nakahiga noon, kwentuhan pa nga ako ng aking lola patungkol sa kabataan ng nanay ko. Ang bagay na yun yung naging pangpatulog ko dahil makaraan lamang yung mahigit 15 minuto ay tuluyan na nga akong dinalaw ng antok. Nagpatianod naman ako kaya nakatulog na nga ako ng mga sandaling yon. Bali yung aming pwesto, ako nga yung sa pinakasulok na malapit sa may dingding na walang sira. At sa tabi ko naman si lola. Yung lolo ko naman yung nasa bahagi kung saan sira nga yung dingding. Hindi ko na malayan yung oras noon at nagising na lang ako dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nagpalinga-linga ako at nakita kong himbing pa rin sa pagtulog yung aking lolo at lola. Sinubukan ko pa sana yung muling pumikit. Pero nagulat ako noong may napansin ako ng mga sandaling yon. Dahil ako na pala ang pinakamalapit sa dingding na nakatiwangwang at napapagitnaan namin ni lola si lolo. Napakunot-noo ako noon dahil hindi ko alam kung paano nangyari yung nasabing bagay. Sino naman kaya yung naglipat sa akin dito? Tanong ko pa noon sa aking sarili. Naisip ko rin noon na baka nilipat ako ni lolo. Akmang gigisingin ko na nga sana sila noong may napansin ako ulit. May humahaplos sa aking buhok. Hindi ko agad nakita yon dahil madilim yung paligid. Pinatay kasi nila
yung gasera na siyang nagsilbing ilaw namin sa loob ng bahay. Noong una'y inakala ko na baka inaantok lamang ako. Subalit nung lumaon, doon ko nga napagtanto na may humahaplos na nga sa aking buhok at hindi ko yun guni-guni lang. Nakaramdam na ako ng takot ng mga sandaling yon. Ninais kong sumigaw pero hindi ko nga nagawa. At lalo pang nadagdagan yung kilabot na aking nararamdaman. Nang pagkatitig ko sa aking uluhan, ay nakita ko yung pares ng mapupulang mga mata. Hindi naman po yun yung tipong sobrang maliwanag. Pero talagang nakakapangilabot po yung mapupulang mga mata. Akmang babangon na sana ako noon. Ngunit narinig ko yung pag-angil ng nasa uluhan ko. Kagading merong tumulong malapot na likido sa aking mukha. At amoy na amoy ko po yung malansang amoy nun. Dahil hindi ko na nga maigalaw yung halos lahat ng parte ng aking katawan, ay sinubukan ko kung magagawa ko bang kalabitin sa binti si Lolo. Nakadikit kasi noon yung aking mga paa sa kanyang binti. Kaya ginamit ko yun para subukan itong gisingin. Nakalimang ulit ako ng pagkurot sa kanyang binti gamit yung aking mga daliri. Pero hindi pa rin po ito nagigising. Ilang sandali pa, unti-unting lumitaw yung bilog na buwan sa kalangitan. Dahil nakatiwangwa nga po yung bahaging yon kaya kitang-kita ko po yung nasa labas. Bilog na bilog pala yung buwan ng gabing yon. Ganoon na lamang yung gulat ko nang makita ko yung nilalang na nasa aking uluhan na isa palang babae. Kulubot na po yung kanyang mukha at kitang-kita ko na meron po itong mga pangil. Ang buhok niya ay parang buhok ng kabayo na nakabuhaghag at amoy ko rin po yung parang naghahalong amoy ng langis at pawis dito. Basta talagang kakaiba po yung amoy. Hindi ko alam kung paano gigisingin si Lolo noon. Naramdaman ko na lamang na unti-unting nagiging basa yung banig na hinihigaan namin. Dahil tuluyan na rin pala akong naihi sa takot na aking nararamdaman. At dahil naging basa nga yung aming hinihigaan, ay bigla-bigla na lang napabalikwas si Lolo. Dinig ko pa na nagwika siya na naihi daw ako dahil sa sobrang pagod. At saktong pagkaupo nito sa higaan, ay napatitig ito sa akin kaya nakita rin niya yung babaeng nasa uluhan ko. Malakas yung pagmumura ng lolo ko noon. At hinding-hindi ko makakalimutan yung kanyang sinabi. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso para pumasok dito? Aswang ka. Wika pa nga po nito na halos mahimatay na rin po ako sa sobrang pangingilabot. Hindi naman umimik yung babaeng aswang. Dahil doon ay kinuha na nga ni Lolo yung kanyang itak. Kinuha rin niya yung gasera at agaran yung sinindihan. Nung lumiwanag na nga yung buong paligid, ay doon na nga dali-daling lumabas yung babae. Pero hindi pinalampas yon ng aking lolo. Huwag kang tumakas. Anong ginawa mo sa aking apo? Hindi ako takot sa iyo kahit na bilog pa yung buwan. Sigaw pa nga ng lolo ko noon. At doon na nga ako nakagalaw dahil sa pagsigaw ni lolo. Kinuha ni lolo yung isang hindi ginagamit na kulambo. At dahil hindi pa rin tuluyang nakalayo yung babaeng aswang na iyon, na parang wala lang nga sa kanyang sarili, ay mabilis na tumakbo si Lolo at nilapitan yon. Pagkatapos ay walang pagdadalawang isip niyang itinalokbong rito yung kanyang dalang kulambo. Nagwala yung babaeng yon at pilit na umaalis. Subalit sa hindi maipaliwanag na rason, parang nagmistula itong hayop na hindi makaalpas doon. Sino ka at paano ka nakarating dito? Anong ginawa mo sa aking apo? Sumagot ka! Sabi pa nga ni Lolo.
Noong mga panahong yon, napaupo na ako at nakatitig sa kanilang kinaroroonan. Parang tanghaling tapat yung liwanag ng buwan ng gabing ito. Kaya kitang-kita ko kung ano nga ba yung ginagawa ni Lolo at ng aswang na iyon. Hanggang sa mga panahong yon, pinipilit ng aswang na makawala. Inambahan pa ng aking lolo yung aswang para tagain. Yung nilalang naman na kanilang nahuli ay parang matandang naghihingalo habang pinipilit na makaalis. Hindi ko naman maunawaan kung paanong hindi nga niya nagawa yung hawiin na lang yung kulambo para makaalis ito. Dumaan nga yung mga oras at binantayan nga ni Lolo yung aswang na iyon. Hanggang mag-umaga ay hindi ito nakaalis. Ganoon na lamang yung gulat nito nang makitang nagbago na nga pala yung anyo ng aswang na iyon at tuluyan nang bumalik sa kanyang anyong tao. Hindi nakapagpasya si Lolo kung pakakawalan ba niya yung babae o hindi. Subalit dahil naisip niya na baka merong maghanap doon at pagbibintangan pa siyang dinukot ito, ay pinakawalan na nga niya yung babaeng yon. Subalit bago pa man makaalis yung babae, binantaan na nga siya ni Lolo na sa oras na babalikan pa ako ay papatayin daw siya ni Lolo. Wala man lang kaimo-emosyon yung babae na umalis. Pagkabalik nga ni Lolo sa loob ng bahay, ay ginising nito si Lola. Ikuwento nito yung nangyari sa akin. Hanggang sa mga sandaling yon, ay nakatulala pa rin ako dahil sa kaba. Ikaw ba yung naglipat dito sa ating apo? Hindi ba't nasa tabi mo siya kagabi? Tanong pa nga ni Lolo kay Lola na agad naman napakunot yung kanyang noo. Sinabi ni Lola na hindi niya ako inilipat ng higaan. Dahil doon ay malakas nga yung paniniwala nila na yung aswang na iyon yung lumipat sa akin habang himbing na himbing ako sa aking pagtulog. Sa oras na may mangyaring masama rito, titiyakin kong hindi na siya ulit bibigyan ng pagkakataong makatakas. Wika pa nga ni Lolo noon. Dahil sa nangyari sa akin, nagkaroon nga ako ng lagnat. Sobrang init ng aking katawan noon. Kaya minabuti nga nila Lolo at Lola na pagpahingahin ako hanggang sa gumaling na ng tuluyan. Pinagawa na rin nila sa karpintero yung bahagi ng dingding na nakatiwangwang. Kaya makasisiguro na rin kami na hindi na ako mapapasok ng kung anumang aswang. Naikwento rin noon ni Lola sa karpintero yung patungkol sa nangyaring pang-aaswang sa amin. Dahil nga doon ay pati yung karpintero ay nabahala na rin. Sinabi pa niya na baka balikan ako ng aswang, lalo pa at meron daw akong sakit. Napailing na lang ako at si Lolo at nagwikang wag lamang daw subukan ng aswang dahil papatayin nga niya ito. Kinagabihan ay tama nga yung aming hinala. Pagpatak ng mga alas 6 ay sari-saring ingay na yung aming naririnig sa may labas ng bahay. Meron pang mga paghuni ng pusa. At nakakarinig rin kami ng parang paniking lumilipad. Noong mga panahong yon, lalo pa noong magsimulang mga moy sa paligid yung tila dumi ng manok. Habang kami ni Lola ay nasa loob ng bahay, si Lolo naman ay nasa labas lang at nakatayo lang sa pwesto kung saan hindi siya naaabot ng liwanag na mula sa gasera sa loob ng bahay. Huli ko na lamang nalaman na sa pamamagitan pala nun ay hindi siya agarang mapapansin ng aswang habang madali naman niya itong nakikita dahil nakaabang na nga siya. Hindi nawala yung ingay sa may labas ng bahay, kaya iginala ni Lolo yung kanyang paningin sa paligid upang alamin kung saan nga ba nagtatago yung aswang na yon. Walang ano-ano, ay nakarinig nga siya ng kaluskos sa may bandang likuran. Lumakas na rin yung kabog ng kanyang puso noon dulot ng takot sa kung ano man yung kanyang makita. Ngunit kahit na ganoon ang kanyang nararamdaman ay hindi nga siya nagpatinag.
Marahang naglakad si Lolo patungo doon sa likuran ng kanilang bahay. At saktong pagkarating nga niya roon, ay nakita nga niya yung isang babae na nakaupong parang palaka. Naglalangis daw yung kanyang buong katawan at nakahubot-hubad. Alam kaagad ni Lolo na yun nga yung aswang. Kaya sinigawan niya ito at mabilis na nilapitan. Noong ilang hakbang na nga lang at tuluyan na nga siyang makakalapit doon sa babaeng aswang na yon, hinugot nga niya yung kanyang itak at buong lakas na tinaga ito. Hindi siya napansin ng aswang kaya nagtagumpay siyang gawin ito. Nagawa niyang sugatan yung aswang sa may leeg. At nang mapansin nga ng nilalang na alanganin na siya, mabilis siyang gumapang palayo. Pinagmasdan ni Lolo yung bahagi kung saan yun tumungo. At pagkatapos ay mabilis nga niyang sinundan yung aswang na iyon. Walang humpay yung kanyang pagmumura hanggang sa lumapit na nga siya doon sa kasukalan kung saan nga nagpunta yung babaeng yon. Subalit nang tignan niya ang bahagi kung saan tumungo yung nilalang, ay ganoon na lamang yung gulat nito nang may bigla ulit na lumipad pa itaas. Sa tanang buhay niya ay noon lang daw siya nakakita ng sobrang laking ibon at napakaitim pa ng balahibo. Doon na pagtanto ni Lolo na marahil ay nagpalit na nga niyang anyo yung aswang na yon upang tuluyang makatakas. Ang sabi pa nga ni Lolo, kung hindi lamang daw nakagapang palayo yung nilalang, ay baka doon mismo sa likuran ng kanyang bahay ay ginawa na nga niya itong patayin. Dahil sa nangyari sa akin noon, sinundo na nga ako ng aking mga magulang kinabukasan. Ipinaliwanag naman nila Lolo at Lola ang nangyari. Kaya bago kami tuluyang umuwi, dumaan muna kami sa isang albularyo upang magpatingin. Nalaman naman namin na aswang nga talaga yung pumasok sa bahay ni na Lolo. At dahil bata pa ako at hindi naman talaga sanay sa lugar na iyon, ay naakit raw ito sa aking amoy na parang bigla nga nito akong pinunterya. Magmula noon, bibihira na po akong tumungo sa bahay ni na Lolo. Natatakot na ako na baka sa susunod na pagtulog ko doon ay maulit pa yung pang-aaswang. Hanggang dito na lang din po itong aking kwento at maraming salamat po sa pagbabasa nito, pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po at paalam. Noli nga po pala. Nasa edad na 14 ako noong mangyari ito. Dito lang sa probinsya namin sa Oriental Mindoro. Lumaki ako sa lolo at lola ko. 7 taong gulang pa lang yata ako noong magsimula kong tumira sa kanila. Marami kasi kaming magkakapatid. 11 po kami at medyo marami na po kami nung magsimula nga po akong tumira kila lola. Alam ko rin kasing patuloy pa kaming madadagdagan. Sobrang sipag kasi ng mga magulang ko na gumawa ng anak. Basta't malamig o medyo maulan, asahan mo na yung mga langit-ngit ng kama sa kabilang kwarto. May kasama pang panaka-nakang mga halinghing. Nakakatawa man pero wala eh. Yun talaga yung totoo. Sa 11 magkakapatid, ako po yung panglima. At ako nga yung nagkataong napunta kila lolo. Siguro dahil ay madalas rin akong pumunta doon. Lalo kapag wala kaming ulam o kapag kinakapos talaga kami sa pagkain. Na madalas ring mangyari kapag nalalasing yung tatay ko at natatalo pa sa sugal. Nung magdesisyon nga sila lola na kunin na lang ako, sa totoo lang po ay natuwa pa nga ako noon. Sa wakas ay hindi na nga ako papaluin pa ng tatay ko sa mababaw lang na dahilan kapag nalalasing ito. Medyo mainitin po kasi yung ulo ng tatay ko kapag nalalasing ito.
Bukod pa sa mainitin din yung isa pa niyang ulo sa ibaba. Kapag umiinit po yung dalawang ulo nito, nako, kawawa po kaming lahat. Noong nandoon na nga ako kila Lola, hindi naman ako naging pabigat. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay at may tuturing ko namang naging kapaki-pakinabang ako sa kanila. Pinag-aral din po nila ako. Tinuruan ako ni Lolo na magtanim noon at natuto pa nga ako na manahi dahil naman kay Lola. Hanggang isang araw, bumisita yung ate ko doon kila Lolo. Na-miss raw niya kasi sila Lolo at Lola. Lalo at medyo malayo po yung bahay nila Lola sa bahay namin. Kaya bihira lang din silang nakikita. Ang ate kong ito ay nasa 18 taong gulang naman po noon. Itong pagbisita ni ate, yung naging simula ng kakaibang bagay na aking mga napansin. Dahil sa pakikinig ng drama sa radyo, ay inabot na nga si ate ng dilim noon kila Lola. Pero okay lang naman yon, dahil sanay naman po kaming maglakad pa uwi kahit medyo madilim na. Kaya nga kahit sinabi ni Lolo noon na ihatid na lang niya si ate pa uwi, ay mariin siyang tinanggihan ni ate. "Wag na po, Lolo. Halos araw-araw naman po akong ginagabi kong umuwi. At ligtas naman pong maglakad ng gabi dito sa atin." Sabi pa nga ng ate ko noon. Kahit ako ay nagboluntaryo din na ihatid na lang siya pa uwi. Pero talagang ayaw po nito. At nagmamadali na nga itong nagpaalam at umalis. Ako naman ay naghanda na para sa hapunan. Inayos ko na nga yung mesa at naglagay na rin ng mga plato. Sinabihan rin po namin si ate na doon na lang maghapunan pero ayaw po talaga nito. "Nasaan na po si Lola?" Tanong ko pa nga po noon kay Lola. "Mauna na tayo, apo. May ginawa lang yung lolo mo. At kakain na lang siya kapag nakabalik na ito." Sabi pa nga noon ni Lola. Nagtaka ako noon dahil hindi naman ito hinatid si ate. Kaya nagtanong ako tungkol doon. At ang sabi naman ng lola ko ay wag na raw marami pang tanong at nakikinig nga siya ng radyo habang kumakain. Kaya nanahimik na lang din ako at kumain na lang. Nang matapos na nga kami ni Lola, ay hinugasan ko na yung pinagkainan namin. Pero hindi pa rin nakakabalik yung lolo ko noon. Tinignan ko si Lola at parang wala lang sa kanya kaya hindi naman ako nag-alala. Pumasok na lamang ako sa aking kwarto. Mga 10 minuto siguro yung nakaraan. At nakahiga na nga ako sa aking higaan nung may marinig akong parang bumagsak sa may likod ng bahay. Naalerto nga ako sandali at nagtaka. Ano kaya yon? Parang may kung anong malaking ibon na biglang lumapag ah. Sabi ko pa. Dahil parang ganun nga po yung narinig ko noon. Pero hindi naman nasundan ng kung ano pang ingay. At sa halip, narinig ko ngang dumating na si Lolo. Lalo at narinig kong pinagbuksan siya ni Lola. Guni-guni ko lang siguro yung narinig kong parang lumapag. Makapagbasa na nga lang ng lumang dyaryo. Wika ko pa nga noon sa aking sarili. Tapos bumangon na nga ako at kumuha ng lumang dyaryo na nakapatong sa may mesa ng aking kwarto. Pagkakuha ko nga ng dyaryo, ay narinig ko na nagsalita si Lola na medyo umagaw ng aking atensyon. "Hinatid mo ba yung apo mo?" Tanong pa nga po nito kay Lolo. At narinig ko rin na sumagot naman si Lolo ng oo. Nagtaka ako dahil nakita kong nasa loob ba nga ng bahay si Lolo noong umalis na si ate. At yung aking pagkakaalam ay naglakad lamang ng mag-isa si ate. Pero bago ko pa man problemahin yon, narinig ko ngang muling nagsalita si Lola. "Akala yata ng mga ito ay tulog na ako.
Mga ilang buwan na ba yung dinadala ng apo mo na yan? Tanong pa nga ni Lola kay Lolo. Bago lang yan. Mukhang wala pa nga siyang pinagsabihan kahit sino eh. Takot din siguro. Pero hindi niya maitatago sa akin yon. Kaya nga sinundan ko na lang. At baka makursunadahan pa. Nang kagaya kong ganito rin yung pagkatao. Sabi naman ni Lolo na noong una ay labis kong ipinagtaka. Anong pinagsasabi nila? Sabi ko pa nga po noon. Pero noong tumahimik na sila at paulit-ulit kong inisip yung aking mga narinig, ay nagkaroon na nga ako ng medyo malinaw na pangunawa sa kung ano nga ba yung narinig ko. Parang sinasabi nila na nagdadalang tao yung ate ko. Pero yung nakakaintriga talaga ay kung ano ba yung pagkatao ni Lolo. Ano yung kanyang tinatago? Kinabukasan nga, umuwi nga muna ako doon sa bahay namin. Naabutan ko si ate na nagsasampay noon. Bakasyon po kasi nang mangyari ito kaya wala rin akong pasok. Ate, hinatid ka pala ni Lolo kagabi ah. Sabi ko pa nga po noon. Dahil gusto ko lamang malaman kung totoo ba. Ano bang pinagsasabi mo? Mag-isa lang akong naglakad pa uwi. Medyo natakot pa nga ako kagabi dahil parang may nakatingin sa akin habang naglalakad ako. Sana nga nagpatid na lang ako kay Lolo. Wika pa nga po nito. Pero ate, sinabi ni Lolo kagabi na hinatid ka raw niya. At alam ko na rin na meron kang tinatagong lihim. Buntis ka no? Alam ko ate, kaya wag mo nang itanggi o itago sa akin. Narinig ko kila Lolo. Wika ko pa nga po noon. Doon na ako hinila ni ate papunta doon sa likod ng bahay. Alam nila? Paano? Wala pa akong pinagsasabihan nito. Kahit nga yung nobyo ko hindi pa to alam. Takot pang wika ni ate noon. Doon ko na nga ikwento ng buo sa kanya yung aking mga narinig sa pag-uusap ni Lolo at ni Lola. Natahimik si ate noon at bigla na lang itong nanginig na parang kinikilabutan. Atin-atin lang to Noli ah. Parang sigurado na ako ngayon. Totoo talaga siguro. Sabi pa nga ni ate. Totoo yung ano ate? Tanong ko naman dahil wala pa akong gaanong ideya. O baka meron naman. Pero pilit kong itinatanggi sa aking sarili ang mga posibilidad. Ayokong marinig kay ate yung parehong bagay na gumugulo sa utak ko noon. Pero biglang nagsalita ulit si ate. Mga ilang buwan na yung nakaraan bago pa ako nagbuntis. Pumunta din ako kila Lolo noon. Gabi yon. Wala ka doon dahil meron ka yatang pinuntahan. Nagulat ako noon nang may biglang dumating sa may likod ng bahay. Parang mabilis na tumatakbo at tumigil doon sa likod. Nung tignan ko, naabutan ko si Lolo. Nakadapa sa may damuhan tapos tumayo at mabilis na tumakbo. Papasok sa kanilang bahay. Wala itong saplot at hindi niya ako napansin. Nagpalipas ako ng ilang sandali bago kumatok sa pinto nila. At pagpasok ko nga sa kanilang bahay, ay tinanong ko siya kung galing ba siya sa may labas ng bahay. At mariin siyang tumanggi. Napaisip ako pero hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag eh. At kahapon naman, nagulat ako nung hinawakan niya bigla yung tiyan ko. Tapos pasingot-singot na parang nababanguhan. Alam niya talaga na nagdadalang tao ako. Malakas yung hinala kong aswang yung lolo natin. Wika pa nga ng ate ko noon. Marahang gumapang yung kilabot sa aking buong katawan nang marinig ko yung kanyang mga sinabi. Kilala ko si ate. Hindi yun magbibiro ng ganon
at madalas ay tama rin yung kanyang mga kutob. Yan din yung iniisip ko, ate. Napakagaling niyang magtago na sa tagal ko na doon ay wala akong gaanong napansin. Wika ko naman po noon. Nanginginig na rin yung ate ko noon. Na talagang natakot po ito bigla. Maging ako din. Parang ayoko munang makasama si Lolo sa iisang bubong. Nung araw nga pong yon, nagpaalam ako kina Lolo at Lola na doon na muna sa bahay namin matutulog. Sinabi ko na lamang na namimiss ko rin yung aking mga kapatid. Pinayagan naman po nila ako agad noon. Kami pa lang ni ate yung nakakaalam noon. Wala pa kaming pinagsabihan. Ayaw pa nga sana naming paniwalaan agad yun eh. Ang sabi ni ate, matyagan daw muna namin at darating din daw kami sa punto na makukumpirma namin kung ano nga ba yung totoo. Pero hindi na po namin kinailangang gawin yon. Nang may mangyari nga kinagabihan mismo. Natutulog na po yung mga kasama ko sa bahay noon. Ako lang mag-isa sa may sala habang nagsisiksika naman sila sa mga kwarto. Medyo hindi nga ako makatulog dahil nagkape pa nga ako nung gabi. At naninibago na naman ako na wala akong sariling higaan. Nakahiga lang ako noon at nag-iisip-isip. Maya-maya pa ay nakaramdam nga ako ng kakaiba. Parang may kung sinong umaaligid sa labas ng bahay. Merong kumakaluskos at hindi ko alam pero kinikilabutan po talaga ako noon. Aswang kaya yung nasa labas? Sabi ko pa nga dahil buntis nga yung ate ko. Si Lolo. Pero hindi. Hindi ganito si Lolo. May tiwala pa rin ako sa kanya. Sabi ko pa nga ulit na hindi talaga ako nawawalan ng pag-asa kay Lolo. Maya-maya pa ay narinig ko nga si ate na biglang nagsalita. Sinong nandyan? Wika pa nga po nito na parang maging siya ay meron ding naramdamang kakaiba. Bumangon na nga ako noon para tignan yung lagay nila ate. Lalo at parang natatakot na rin po noon si ate. Pagkabangon ko ay nakarinig nga ako ng angil noon. Parang paikot-ikot lang sa bahay namin. Agad nga akong pumasok ng kwarto nila ate. Andun din yung iba ko pang kapatid na mga babae. Ate, ano bang nangyayari? Parang may kung anong paikot-ikot sa may labas ng bahay. Wika ko pa nga po noon. At pagkasabi ko po noon, pagtingin namin sa may bintana, ay biglang may sumilip doon na nakakapangilabot na nilalang. Naglalaway po yon at ikinagulat namin agad po nitong sinusubukang baklasin yung bintana na parang hayop na nauulol. Nagsigawan po kami agad syempre habang hindi ko naman inaalis yung aking paningin doon sa may bintana. At kitang-kita ko po talaga noon, Sir Dan. Nung sa maikling sandali lamang ay may isa pang nilalang na biglang sumunggab doon sa aswang sa may bintana. Na parang inatake po niya yon. Natumba sila at agad kaming nakarinig ng parang dalawang hayop na naglalaban. Gising na rin noon yung tatay ko at buti naman at mukhang hindi naman po ito lasing. Sinilip ko sa bintana at sa may madilim na parte ay naaninag kong parang nagdudumugan po yung dalawang nilalang. Lumabas nga yung tatay ko. Bit-bit yung kanyang itak at yung kanyang flashlight. Sumunod rin po ako agad noon. At pagkalabas nga namin at inilawan na nga ni tatay yung nasa labas, ay ikinagulat po namin, Sir Dan, nang makitang meron na pong sugat yung isa na parang malubha. Habang yung isa naman ay nakatalikod sa amin na parang pinoprotektahan po kami. Atake pa nga sana si tatay pero pinigilan ko po ito. Lalo at may kutob na rin ako noon na si Lolo, yung nakatalikod sa amin.
Agad na tumakbo yung isang nilalang na merong sugat na malubha. Tatakbo din sana yung isa pa na nakatalikod sa amin, pero nagulat ako nung biglang tinawag siya ni ate. "Lolo, ikaw yan, di ba? Ikaw yung pumurotekta sa amin, di ba?" Tanong pa nga po ng ate ko noon. Sandaling napalingon yung nilalang bago nagtago sa may damuhan. At ilang sandali pa ay nagpakilala. Si Lolo nga po yon. Mangiyak-ngiyak po itong humihingi ng tawad. Ayaw daw sana niya na sa ganoong paraan namin malaman. Sa unang pagkakataon ay nakita ko rin po yung tatay ko noon na umiiyak. Naging madamdamin at puno po ng revelasyon yung gabing yon. Pero tinanggap namin. Alam naming hindi siya masama. Naniniwala kami sa kanyang sinabing hindi pa raw siya ni minsan ng atake ng tao. Hayop lamang daw. Tinago nga namin yung lihim na yon. At nung nawala na rin po si Lolo, nagpatulong po kami sa albularyo sa kanyang libing. Dinala po niya sa hukay yung kanyang pagkaaswang habang pinapanatili pa rin yung kanyang pagiging mabuting tao. Matagal na rin pong alam ni Lola pero hindi daw siya hinawaan ni Lolo. Kahit si Lola ay makapagpapatunay na kahit kailan daw ay hindi talaga kumain ng laman ng tao si Lolo. Nung una daw ay nahirapan ito, pero nung naglaon ay nagagawa na nga niyang paglabanan at kontrolin. Tinuring pa rin namin siyang parang normal hanggang sa dumating na nga yung oras nito na lisanin yung mundo. Nung mahina na nga yung katawan niya, binilin pa nito sa amin kung sinong albularyo yung hinga namin ng tulong kung sakaling bumigay na nga yung kanyang katawan. Dahil kahit kailan daw ay ayaw niya ni isa sa pamilya namin na makaranas ng sumpang kanyang dinala ng mahabang panahon. Tungkol naman po doon sa aswang na umataking nakalaban ni Lolo, hindi na po namin alaman kung ano bang nangyari doon. Hindi na rin po yun bumalik dahil marahil ay nagtanda na rin. O baka namatay, hindi po kami sigurado. Ito po yung lihim namin at dito ko na rin po ito tatapusin. Salamat po. Mapagpalang araw sa inyo mga kaswangan at sa ating butihing narrator. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Carlo. Sa ngayon po ay naninirahan ako dito sa Maynila at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari naman sa Cotabato. Taong 1998 sa pagkakatanda ko ay nasa edad 20 na po ako nang naganap yung pangyayaring ito. Isang araw, papasok na ako sa trabaho ng umagang yon nang tanungin ako ng aking ina kung anong oras daw ba ako makakauwi. Sinabi ko naman sa kanyang baka mga alas 7 na nga rin ng gabi. Araw ng Biyernes po kasi yon. At kapag anong araw ay marami pong customer sa tindahang pinagtatrabahuhan ko. Tinanong ko nga siya kung bakit niya nga naitanong yon. At sinabi naman ito na kagabi daw bago natulog yung kapatid kong si Ate Donna ay nagbilin daw ito sa aking ina na sabihan akong bumili ng mangga at bagoong. Mukhang naglilihi na yata yung kapatid ko dahil naghanap na nga ito ng ganoong klaseng pagkain. Ibili ko na rin daw siya ng karneng lulutuin. Baka nga po alanganing oras po ako makauwi, ma. Wika ko sa aking ina. Sinabi naman niyang ayos lang daw dahil kinabukasan pa naman niya lulutuin yung karneng ipapabili nito. Anya pa, lumakad na raw ako at mag-iingat. Sige po ma, alis na po ako ah. Tugon ko naman sa nanay ko noon bago lumabas ng bahay. Pagkarating ko sa trabaho, ay naabutan kong nag-uusap yung aking mga katrabaho ukol sa kaganapang may tinambangan umano sa may liblib na daanan kagabi. Ang sabi pa nga ng katrabaho ko, babaeng buntis raw yung tinambangan. Mabuti na lamang daw at nakatakbo at nakahingi umano agad ng tulong yung babaeng yon.
kaya hindi raw yun na biktima ng aswang. Grabe na talaga yung panahon ngayon, paring Laloy. Delikado na talaga. Kaya ikaw kapag uuwi ka, mag-ingat ka palagi. Uwi ka pa sa akin ng kaibigan ko. Laloy po kasi yung aking palayaw. Naku Brad, huwag mo akong alalahanin. Sa laki ba naman ng katawan ko? Tiyak yung aswang pa yung matatakot. Maangas ko namang tugon sa kaibigan ko. Natawa lang yung kaibigan ko sabay nagwika na matatanggal daw yung angas ko kapag nakita ko ng harap-harapan yung isang aswang. Sinabi rin ng kaibigan ko na doon pa naman daw nang haharang sa dinadaanan ko palagi yung nilalang na sinasabi ng karamihang aswang. Tiyak, tanggal talaga yung angas mo. Anya pa nga at hindi matigil sa pagtawa. Natatawa naman ako at sinabihan yung katrabaho ko na kahit kailan ay hindi ako natatakot sa aswang. Tsaka hindi rin ako naniniwala na merong ganon. Kuwento lang yun ng mga matatanda para merong maipanakot sa mga kabataan. Ikaw yung bahala. Nasa sayo naman yan kung hindi ka naniniwala. Basta ako bilang kaibigan at katrabaho mo, pinapaalalahanan lamang kita. Sambit pa nga po ng katrabaho ko at tinapik ako sa balikat. Natigil lamang yung pagkukwentuhan namin noong marami-rami na nga yung mga namimili. Sa buong maghapong yon, naging abala kami sa pagtatrabaho. Kung kaya't nakalimutan ko na nga yung tungkol sa aswang na nananambang umano sa daan. Nung sumapit na nga yung 7:00 ng gabi at lalabas na ako ng trabaho, dumaan muna ako sa palengke para bumili ng karneng ipinag-utos ng aking ina. Mabuti na lamang at meron pa akong naabutan. Habang namimili nga ako ng karne, napansin kong titig na titig sa akin yung isang babae. Hindi ito gaanong katandaan. Saglit akong napatingin doon sa ali bago muling namili ng karne. Maya-maya pa nang makabili na nga ako ng karne ay nagmadali na akong maglakad palabas ng palengke. Sa pagmamadali ko po noon, Sir Dan, hindi ko sinasadyang nabangga yung aling may bitbit na basket. Natapon po yung laman ng basket sa lupa at nagkalat. Narinig ko pa nga pong napamura ito bago yumuko. Agad naman akong humingi ng paumanhin doon at yumuko na ako para tulungan yung matandang pulutin yung mga nagkalat na kanyang mga pinamili. Ngunit bago ko pa man nga pumadakot yung karne, ay mabilis nang tinapik ng babae yung aking kamay at sinabihang wag ko umanong hawakan yung kanyang mga pinamili. Tapos ay muli niya po akong pinagmumura. Sa paraan ng kanyang pagkakatitig, sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lamang akong kinabahan at sandaling nangatog yung aking buong katawan. Tagaktak na rin po noon yung pawis nang makita kong hindi inaalis ng babae yung kanyang paningin. Talagang pagpapawisan ka po sa paraan ito ng pagtitig. Kung hindi pa ako umiwas ng tingin ay hindi pa mawawala yung kakaibang nararamdaman kong yon. Humingi ulit ako ng paumanhin doon sa babae at sinabing hindi ko naman sinasadya na masagi ito bago tumayo at umalis. Habang naglalakad pa ako ay naitanong ko sa aking sarili kung ano nga bang nangyayari sa akin kanina. At bakit ganoon na lamang yung nararamdamang takot ko doon sa babae? Wala naman siyang ginagawa kundi yung titigan lamang ako ng masama. Napakamot na lamang ako sa ulo ko at nagpatuloy ng maglakad. Lula ng bisikleta ko. Ay agaran ko na ngang binaybay yung aking daan pa uwi. Pasado 7:00 mahigit na kasi ng mga sandaling yon. Kaya't sinakop na nga po ng dilim yung buong paligid. Habang nasa daan na nga ako ay hindi maalis-alis sa aking isipan ang tungkol doon sa babaeng yon.
Hindi ko alam kung bakit at bigla na lamang akong kinabahan kanina nang makita kung paano po nito ako titigan. Talagang nakakapangilabot yung titig na ipinukol nito. At para mawala yung kabang aking nararamdaman, ay napabuga na lamang ako ng hininga at nagmamadali na. At noong medyo paahon nga po yung daan, ay bumaba muna ako sa bisikleta at naglakad na. Nahihirapan kasi akong makaahon habang lulan yung bisikleta. Lalo at medyo sira-sira na nga rin po yung gamit ko noon. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakad, ay may nararamdaman akong kakaiba. Yun bang tila na parang merong nagmamasid sa akin. Pero, noong inilibot ko naman yung aking paningin ay wala naman akong nakikitang tao. Mag-isa lang akong naglalakad at tanging mga punong malalaki at mga mayayabong na damo lang yung aking nakikita sa bawat gilid ng daanan. Napapailing na lamang ako nang maalala ko rin yung sinasabi sa akin ng katrabaho ko. Langya, kasalanan to ng katrabaho kong yun eh. Pailing-iling ko pang wika sa aking sarili. At pilit na iwinawaglit yung takot na aking nararamdaman. Bagkus ay binilisan ko na lamang yung mga hakbang ng aking paa para makarating kaagad sa may taas at makaangkas na sa bisikleta. Makalipas pa yung ilang sandali, ay may narinig na akong tunog. Parang tunog ng baboy na tila nanginginain sa may gilid ng daanan. Tinignan ko yung kanang bahagi ng daanan at nakailang ulit ko pang sinipat-sipat ang magkabilang gilid. Ngunit wala akong nakita ni kahit na anong hayop. Napasabi pa nga ako noon ng mga sandaling yon na tinatakot ko lamang yung sarili ko. Pero Sir Dan, makaraan lamang yung ilang segundong paglalakad ay muli na namang kumabog ng sobra yung aking dibdib. Nagtatayuan yung mga balahibo ko noon. At para bang unti-unting nag-iba yung klima sa paligid. Nakakalanghap na rin ako ng amoy na nabubulok na patay at malansang dugo. May naririnig rin akong panakanakang huni ng tiktik na talagang nakakapangilabot. Naku naman oh, hindi na magandang biro to ah. Bulalas ko pang wika at mabilis nang binayba yung daan. At sa kadahilan ng sinakop na nga ng takot noon yung aking buong katawan, ay halos napatakbo na nga po ako noon. Habang panay pa rin yung paglingon at tulak-tulak yung bisikleta ko dahil paahon pa rin po yung daan. Dinig na dinig ko na yung malakas na pagkabog ng aking dibdib sapagkat nababatid kong merong nakasunod sa akin. Sa katagalang paglingon ko ay ganoon na lamang yung hilakbot ko. Nang makita ko yung babaeng nakabistida na nasagi ko kanina sa palengke. Teka Ale, paanong nakarating ka dito nang ganun kabilis? Gayong wala ka naman kanina. Natatarantang tanong ko pa nga po doon sa babae. Ilang saglit pa ay nagulat nga ako nang biglang umisi sa akin yung babae na para bang baliw. At walang ano-ano ay bigla na lamang yung kumaripas ng takbo patungo doon sa aking kinaroroonan. At dahil sa pagkagulat at takot, ay napasigaw na lamang ako at agad na binitawan yung bisikleta at mabilis nang kumaripas ng takbo. Sigaw ako ng sigaw at humihingi ng tulong. Kahit na alam kong wala namang makakarinig sa akin. Kahit na hingal lang ako at parang kinakapos na rin ang hininga, ay wala pa rin akong tigil sa pagtakbo. Basta't yung nasa isip ko lang noon, ay makatakas ako sa aswang na humahabol sa akin. Maya-maya pa ay bigla na lamang may humahabol mula sa likuran ko at agaran po akong dinaganan. Lumagapak nga po ako sa lupa noon. Ramdam ko yung matutulis na kuko na dahan-dahang bumabaon sa aking dibdib. Habang yung isang kamay naman ay nakasakal sa aking leeg. Kahit anong pagpupumiglas ko ay wala akong nagawa
sa kadahilan ng napakalakas po ng aswang at para bang inoorasyonan po nito ako. Dahil sa unti-unti akong nakaramdam ng panghihina ng katawan. Naramdaman ko ring iilang hibla ng buhok ng aswang na dahan-dahang gumagapang papasok sa butas ng aking tenga at ilong. Dahil mahaba nga po yung buhok nito na naging dahilan kaya parang lalo akong kapusin sa aking paghinga. Sobrang nakakapangilabot sa pandinig ko yung angil ng aswang at talagang nakakapanindig balahibo po yon. Pilit pa rin akong lumalaban at nagpupumigla sa aswang na ito kahit na alam kong wala na akong laban. Hanggang ilang sandali pa ay meron akong narinig na sigaw mula sa hindi kalayuan. Nang tignan ko nga kung sino yung sumisigaw ay nabuhayan ako ng loob nang masilayan ko yung dalawang kalalakihang patakbong sumusugod papalapit doon sa amin. Bit-bit yung kanyang itak ay sinubukan nga pong mabilis na tagay ng isang lalaking sumaklolo sa akin, yung nilalang na iyon. Ngunit sadyang napakaliksi po ng aswang dahil sa para po yung pusang mabilis na tumalon at kumaripas ng takbo. Pero yung mahalaga ay nabitawan na po nito ako. Hinabol nga po ng dalawang lalaki yung aswang na iyon. At sinubukan pa rin po nilang tagain, pero hindi po sila nagtagumpay. Grabe po yung kanilang pagmumura noon na talagang galit na galit. Na para bang kung sakaling maabutan po nila yung nilalang ay talagang papatay nila. Pero talagang napakabilis po ng nilalang na wala nga pong nagawa yung dalawang lalaki kundi bumalik na lang po sa akin. Habang ako ay hindi pa rin nakakabangon dahil nanghihina pa rin yung katawan ko. "Boy, ayos ka lang ba?" Agarang tanong pa nga ng lalaki at mabilis po silang lumapit sa akin at tinulungan po nila akong makatayo. Kahit nahihirapan akong magsalita, gawa ng malakas na pagkakasakal sa akin na halos lagutan na nga po ako ng hininga, ay pilit pa rin akong sumagot sa kanilang mga tanong. "Mukhang munti ka na. Marami ka ring kalmot sa braso. At mukhang munti ka nang malagutan ng hininga sa pagsakal." Wika pa nga ng isa sa mga ito. At nagsuhestyon ito at ang sabi nito ay dadali na raw nila ako sa albularyo. Malapit lamang daw sa kanilang bahay. Sumang-ayon na lang po ako noon. At pinagtulungan nga po nila akong alalayan papunta doon sa bahay ng albularyong kanilang sinasabi. Hindi na nga ako nakatanggi dahil hindi na rin ako makahinga ng mga oras na yon. At talagang nanghihina po yung buong katawan ko. Nang makarating na nga kami sa bahay ng albularyo, ay napamura po yung albularyong yon. Lintik talagang aswang yon. Mantakin mo ba naman na pati ikaw na pag-interesan niyang biktimahin? Akala ko mga buntis lang. Sabi pa nga po ng albularyo. Habang ginagamot at tinitignan niya yung aking lagay, ay sinabi ko sa albularyo yung kaganapan bago nangyari yung pagdumog sa akin ng aswang. Sinabi ko pa sa kanya na nakasagi ako ng isang ale sa may palengke. At kahit humingi naman ako ng tawad, ay galit pa rin yon at pinagmumura ko at tinitignan pa ng masama. Kaya't alam ko na nung binabaybay ko na yung daan pa uwi, ay sinusundan ako nito. Ganyan talaga yung mga aswang. Hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka nila nabibiktima. Sa oras na makanti mo sila, nagtatanim sila ng galit. Sabi pa nga ng albularyo. Hindi na ako sumagot pa. Dahil pinainom na nga po niya ako ng kung ano at meron din po itong pinapahid sa aking mga galos. Para raw masigurong walang marka yung aswang. Matapos nga niya akong gamutin ay nagwika siyang ihahatid nila ako sa bahay. At siniguro na nga po niya na wala na ring marka sa akin yung aswang na iyon. At pagkatapos nun ay inihatid nga po nila ako pa uwi. Nagulat na lamang yung mga magulang ko nang malaman ng mga ito yung nangyari sa akin. Pinayuhan na rin nila akong lumipat na lang ng pinagtatrabahuhan. Dahil alanganing oras nga palagi yung aking uwi at talagang delikado. Nagpasalamat po kami noon sa lahat ng mga tumulong sa akin. Malaki nga po yung utang na loob ko sa kanila.
At dahil nga natakot na rin ako ay lumipat na nga rin po ako ng trabaho. Para hindi na nga rin maulit pa yung mga nangyari. At paglipas naman po ng mga araw at mga buwan ay wala na rin pong nangyari sa akin. Pero hindi ko malilimutan ng minsang tambangan ako ng aswang sa isang liblib na daanan. Dito ko na rin po tatapusin at maraming salamat po. Ako nga po pala si Berhel, tubong Kabisayaan. Tigdalambu po noon nang mangyari po yung lahat. Sa mga hindi nakakaalam, ang Tigdalambu ay panahon kung saan maraming mga papausbong na maliliit pa lang na mga kawayan na tinatawag nga pong tambo o labong sa iba ring parte ng Pilipinas. Mahilig po kaming kumain ng ginataang tambo dito sa probinsya namin sa Pilipinas. Pero sabi po ng mga matatanda sa baryo namin, tuwing Tigdalambu daw po ay panahon din po ng pagkauhaw sa dugo at laman ng mga aswang. Nangangati daw po yung mga ito. Nangangating makapangbiktima ng tao, lalo na po ng mga buntis. Matinding pagkauhaw na maging sa ibang barangay ay dumadayo raw po sila upang makatikim lang ng ninanais nilang laman ng tao. Nga pala, 18 anyos po ako nang mangyari po itong kwento na ito. Taong 1991. Ako po yung panganay sa 4 na magkakapatid. Itong taon din po na ito mismo, ipinagbubuntis po noon ng nanay ko ang bunso po naming kapatid. Mga 40 na rin po noon yung nanay ko. Nagkataon pa po na nung medyo malaki na po yung tiyan ng nanay ko, ay Tigdalambu nga rin po. Kaya binilinan po kami ng lola ko noon na magdoble ingat, lalo na po sa gabi. Ang tatay ko po ay nasa Maynila po nagtatrabaho noon at madalang lang po kung makauwi. Kaya bilang panganay ay sa akin po ibinili ng tatay ko ang pag-aalaga at pagbabantay sa aking mga kapatid at syempre kay nanay. Isang hapon na medyo paggabi na rin po, mga lagpas 5:00 na rin po. Habang nanonood po kami ng mga kapatid ko ng telebisyon, black and white pa po noon yung TV namin, bigla pong may kumatok sa pinto namin. Wala naman po kaming hinihintay na bisita, kaya agad po akong sumigaw noon. Sino po yan? Sigaw ko pa po noon. Pero hindi po sumasagot yung taong nasa labas. May kaunting espasyo po sa ilalim ng pinto namin. Kaya kahit papaano, malalaman mo po talaga kung meron nga pong tao doon sa labas. Kaya nakikita ko pong meron pong nakatayo talaga doon po sa harap ng pinto. Nakailang tanong po ako noon bago po ito sumagot. Hinahanap daw po niya yung nanay ko dahil magbebenta daw sana ng gulay. Ayoko naman po siyang paalisin dahil baka isipin po niyang wala po akong modo. Pero mabuti na lang po noon at mautak din nga po ako at hindi ko po tinawag agad yung nanay ko. Mahirap na. Duda din po kasi talaga ako. Kaya binuksan ko lang po ng bahagya yung pinto at nakatago lang po yung kamay kong may hawak na itak sa likuran po ng pinto habang sinisilip ko po yung lalaki sa labas. Mahirap na kaya dapat handa po ako kung sakali. Nung sinilip ko na po siya at kinausap, medyo may katandaan na rin po ito. Sa banta ko, mga 50 anyos na rin po. Nagtaka po ako noon nung agad po niyang bungad sa akin ay, "Boy, sariwang gulay, baka bibili yung nanay mo. Tamang-tama to sa mga buntis." Bungad pa po niya habang nakangisi. Nagduda po ako lalo noon. Sa isip ko pa, una paggabi na pero bakit pa siya nagtitinda? Pangalawa, ngayon ko lang po ito nakita. Kahit mukha po niya hindi ko po nakikita dati.
Kaya alam ko pong hindi po namin ito kababaryo. At ang panghuli at ang pinaka nakakapagtaka, paano naman niya nalamang buntis yung nanay ko? Sa isip ko po agad noon, marahil ay aswang yung lalaki at nananabik na siya kaya nadulas mismo yung dila niya. Medyo malikot din po yung mga mata po nito. Tingin po siya ng tingin sa itaas po na parang magnanakaw na naghahanap ng madadaanan. Kaya ang ginawa ko, tumanggi na po ako noon at nagpalusot na marami pa kaming gulay dahil nakabili kami sa mga kapitbahay namin na merong mga pananim. Walang nagawa yung lalaki kundi agad po itong umalis. Bit-bit yung kanyang basket na merong lamang mga gulay. Agad ko naman pong nilak yung pinto namin. Pero ilang sandali pa po ay lumabas po ako noon para isara po at kadinahan yung gate po ng bakod namin na gawa lang po sa bagakay. Isang uri din po ng kawayan na panlaban daw po sa mga aswang. Gawa lang din po sa bagakay yung gate. At binubuksan po namin yon sa umaga at sinasara naman po sa gabi. Bukas po yun kanina kaya nakapasok naman po yung lalaki. Pabalik na po ako nang makita kong meron pong nagkalat na mga gulay sa gilid. May mga okra po at meron din pong mga ampalaya. Siguro nahulog po yun ng lalaki dahil nagmamadali nga po itong umalis. Kaya dinampot ko po yung mga yon at pinatong po sa mesa namin. Pero binalaan ko po sila nanay na wag po munang lutuin yon. Naalala ko po kasi yung bilin sa amin ni Lolo Nestor na wag basta-bastang kumain ng pagkain na binibenta ng isang estranghero. Kung tama po yon, malalaman po namin yon kinabukasan. Sa baryo po kasi namin noon, may kilala pong magaling na manggagamot na tawagin po nating Lolo Nestor. May katandaan na rin po ito. Mga lagpas 60 anyos na rin po ng mga panahon po na iyon. Pero magaling po ito sa panggagamot. Ang problema nga lang po, nasa may bandang dulo po siya ng baryo namin. Malayo na po sa bahay namin at tatawid ka pa po sa may kasukalan po na kagubatan. Yun na nga po. Pinatong ko lang po sa lamesa ang nahulog po na mga gulay nung lalaki po na iyon. Meron pong itinurong orasyon sa akin noon si Lolo Nestor na maaari ko daw pong magamit kung gusto ko raw malaman kung nililin lang po ako sa pagkain. Nakasulat pa po yon sa papel na ibinigay po niya sa aking nanay. Kalaki po nun ay ang itim po na tela na madalas din po niyang gamiting pangbalot sa dahon po ng atis at iba pang halamang gamot na ibinibigay po nito sa nanay ko dahil buntis nga po yung nanay ko. Bago po ako natulog ng gabing yon, sinubukan ko nga po yung itinuro po sa akin ni Lolo Nestor. Binalot ko po ng itim na tela ang mga gulay po na iyon at dinasal ko nga po yung nakasulat po sa papel. Iniwan ko lang po yun doon sa mesa at natulog na rin po ako. Pagkagising ko po kinabukasan, agad ko nga pong tinignan yon. Laking gulat ko po nung tignan ko po yon kaya agad po akong napasigaw noon. Nay! Nay! Dali, tignan nyo! Ang gulay na nahulog ng lalaki kahapon. Sigaw ko pa po noon sa nanay ko. Nung binuksan ko po kasi yung tela na nakabalot po doon, labis po yung pagkagulat ko noon nang makita ko pong inuud na po pala yung mga gulay. Nabubulok na po yung mga yon. Sa banta ko, kung sakaling hindi ko po ginawa yung turo po sa akin ni Lolo Nestor at nakain po yun ng nanay ko, baka kung ano na po yung nangyari sa kanya at sa ipinagbubuntis po nito. Totoo nga pong sa panahon po ng tigdalambo o labong, pati po yung mga taga-ibang lugar, nagagawa pong dumayo, makapangbiktima lang.
Nagdoble ingat po kami noon pagkatapos nga po ng mga nangyari. Pero nung mga sumunod po na gabi, magkakasunod rin po yung paggambalang ginagawa po sa amin nang sa mga hinala ko po ay mga aswang. Paano ba naman? Madalas po kaming may naririnig na gumagapang po sa bubong namin. Yung tipong alam mo pong mabigat yung nasa itaas dahil pawid lang nga po yung bubong namin. At parang bawat marahang hakbang po nun ay lumulubog po yung parte ng bubong. Nang minsang sumilip po si nanay sa bintana, may nakita po siyang kulay itim na baboy na umaali-aligid po sa labas po ng kanyang kwarto. Na mapapaisip ka po talaga kung saan nga ba yun ang galing. Isang gabi, habang mahimbing po yung tulog namin, bigla raw pong nagising yung nanay ko. Pagtingin nga po niya sa itaas, may malaking ibon po na nakadungaw po sa kanya. Ang bahay po kasi namin ay wala pong kisame. Yung tipong pwede pong dumaan sa espasyo sa gilid po, kahit nga po yung tao pwede. Mapula daw po yung mata nun. At nung sumisigaw po yung nanay ko, agad nga po akong nagising at agad ko rin pong kinuha yung itak sa ilalim po ng higaan namin. Sabay tumakbo po ako papunta sa kanyang kwarto. Nakakapagtaka po na hindi man lang po natinag yung ibon kahit binubugaw na po yun ng nanay ko. Doon ko na po yun inakyat at sinubukan ko pong tagain. Pero hindi ko siya inabot dahil sa pagkakataon po na yon, agad na po itong lumipad. May kalakihan din po ang itim na ibon na yon na hindi ko po alam kung anong uri. Pero walang dudang aswang po yon. Kinabukasan ay nag-alala nga po kami nang bigla pong humilab ang tiyan po ng nanay ko. At sobrang sakit daw po nun, kahit mga 6 na buwan pa lang po yun. Pinagpapawisan po siya ng malamig at namumutla po ito. Agad po naming naisip noon na baka matagal nang nakamasi doon sa itaas ang aswang na iyon bago nagising yung nanay ko. Baka sinusubukan na niyang kunin ang ipinagbubuntis ng nanay ko at baka matagal nang bumibisita tuwing gabi. Dahil sa aking pag-aalala, pinilit ko na po si nanay noon na dalhin po ito kay Lolo Nestor. Pinursigi ko po yon at humingi po ako ng tulong sa kapitbahay naming may tricycle. At agad naman po itong pumayag. Nagdala po ako noon ng kumot at binalot ko po yung nanay ko dahil parang nilalamig po ito. Tumigil po yung tricycle nung medyo malapit na po dahil hindi na po talaga makapasok ang tricycle sa parte pong iyon dahil magubat na rin po. Nakiusap po ako noon sa kapitbahay namin. Natulungan po niya akong buhatin yung nanay ko. Mga halos 1 kilometro pa po kasi bago nga po marating yung bahay po ni Lolo Nestor dahil nasa may dulo po ito ng gubat. Matanda na rin po siya kaya hindi rin naman po pwede na siya pa yung pumunta po sa bahay namin. Si Lolo Nestor po ay kamag-anak po talaga namin. Kapatid po siya ng tatay po ni inay. Bale, pamangkin na po niya yung nanay ko. Buhat-buhat po yung nanay ko na nakabalot po sa kumot. Nagmadali po kaming marating yung bahay ni Lolo. Kahit mahirap po ay tiniis po namin yung daan. Mabuti na lang po at mabait nga po yung kapitbahay namin. Maingat po naming pinagtulungan ang pagbubuhat kay nanay. Lalo at buntis nga po ito. Kaya medyo natagalan po kami. Pagdating po namin sa bahay ni Lolo Nestor, syempre nagulat po ito. "Oh, apo, ano bang nangyari sa nanay mo? Dali kayo at tignan natin ang lagay niya." Wika ni Lolo Nestor noon nang makita niya ang sitwasyon ng nanay ko. Pinahiga po niya si nanay sa papag at nagsagawa nga po siya ng pagtatawas. Sabay pinatong po nito ang kanyang kamay sa tiyan po ng nanay ko. Habang taimtim po itong nag-uusal ng mga orasyon.
May mga tinapal din po siyang halamang gamot sa tiyan po ng nanay ko. Ilang minuto rin po yon bago po ito nakapagsalita. Nako, apo. Muntik na tong nanay mo. At ang kapatid mo sa sinapupunan niya. Kung hindi niyo siya naidala sa akin, makukuha talaga ng aswang itong sanggol sa kanyang sinapupunan. Sabi pa po ni Lolo Nestor noon. At nakita ko naman po na bumuti po yung pakiramdam ng nanay ko. Sinabi ko po kay Lolo noon ang mga nangyari na nagsimula lang nga po doon sa nagbebenta ng gulay. Ang sabi po ni Lolo, nako, tigda lang bukas si Apo. Panahon na naman ng pang-atake ng mga aswang. Wika pa po nito. Pagkatapos po nun, pilit na pong pinuntahan ni Lolo Nestor ang bahay namin kahit matanda na nga po ito. Naglagay nga po siya ng proteksyon sa bahay po namin. Ang sabi po niya, hindi na raw babalik pa ang aswang doon. At kahit subukan pa raw niya, wala siyang magagawa. Maayos naman pong naisilang ang kapatid ko. At katunayan po, kasama ko po siya habang isinusulat ko po ito. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo sa panahon po ng tigtalambo. Paalam.